Ako po ay si Juliana ay Lasaga. Taga Nabotas po ako, subalit po, niloob ng Panginoon na makarating ako dito sa lugar na to upang kung alam ko po may purpose ng Lord kung bakit po niya ako dinako dito upang maunawaan ko po kung ano po ang ipapahayag nyo sa katanungan ko po. Isa po akong Christian, subalit ngayon lang po ako nakarating sa ganitong pagtitipon. Narito po yung katanungan ko. Sa 2 Pedro 3:11 hanggang 12, saan po ba ito tumutukoy? Kasi po naririnig ko po doon po sa inaatinan ko yung salitang rapture. Sabi po dito sa 2 Pedro, yung pong nabasa ko sa 3:11 hanggang 12, po ba ang magiging role lang Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Kapatid, unang-una, wag ka pong magagalit, ano? Sabi nyo kasi doon sa inaatinan ninyo, lumalabas yun sa rapture. Talagang tama po yung sabi ko eh. Merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3:10 hanggang 12 ng 2 Pedro. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Alam mo po kapatid na Loliana, hindi lang po yung inaatinan mo ang may maling paniniwala tungkol dyan. Alin po ang totoo? Dito ko nga sinasabi, baka sabihin nang aatake ako no? Pinukumpara ko lang yung sinasabi ng iba sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad eh. Akala nila, pagbalik niya, magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit, susunduin niya yung maliligtas. Yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yon. Yung namatay kay Kristo, babuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap. Yun po yung rapture na sinasabi. Kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon, shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, kundi magsasalubong doon sa alapaap. Yung inagaw o yung ni-rapture at si Kristo magsasalubong doon, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay ng mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon pa. Di hindi pa mawawasak ang lupa. O katunayan, kung itutuloy natin sa 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin.
yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na maguli, may 1,000 taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng 1,000 taon. Ano mangyayari sa 1,000 taon? Maghahari kayong mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ganito po ang conjugation. Halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng 1,000 taon, bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong 1,000 taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi 1,000 taon, tapos na agad. Kundi, ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Tamo kapatid, yung palang 1,000 taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala 1,000 taon namang nakakulong si Satanas. Mabuti kung babasahin natin sa 1, no? At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na mag-uli na unang pagkabuhay. Ang bubuhayin nyo namatay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawin kasama nung binuhay. Sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Pagkatapos ng unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa 1,000 taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ang mga bansa. Pagkakilalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya ang mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag kapatid na Juliana, po? Pagkaraan po ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin yung iba sa mga patay. Ang mga tao noon buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat Tapos, dadayain ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit pagkalulusob na sila sa bayang banal. Yun yung tinatawag na gera ng Armagedon Paglalaban ng masama't mabuti. Lulusubin nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung Diablo
na dumaya sa kanila ay ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. E di nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng luklukang maputi, a great white throne. Ang nakalukluk doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa. Mawawala na yung langit at lupa. Yun po yung sinasabi ni Pedro sa 3 Gs. Sabi niya dun sa 3 Gs, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa't ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan na po yan. Pagka nasunog na yung lupa't langit, mababantad ngayon, marireveal yung Great White Throne. Alam mo po kasi kapatid, ganito dapat nating i-consider, ano kapatid na Juliana? Habang ang lupa ay naririto, hindi natin makikita ang langit, yung langit ng Diyos. 3 po kasi ang langit kapatid. Ewan ko lang kung naituro na sa inyo sa inyong relihiyon. Meron pong 3 langit sa 2 Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Meron po tinatawag sa Biblia, 3 langit. Ano po yung 3 langit? Basahin natin sa 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung po palang 3 langit, yun yung paraiso. Yun yung kaharian ni Kristo, kaharian ng Diyos. Pero yung langit na una, 2, maaalis po yan para ma-reveal yung luklukan ng Diyos, yung Great White Throne. Kasi ganito, kapatid na Juliana, kung i-consider mo, no? Halimbawa, nandito ka sa South America. Halimbawa, araw ngayon, di ba? Dito sa amin, araw dyan sa inyo, gabi. Pagka araw, nakikita ko halimbawa rito sa horizon, halimbawa, dumating si Kristo, makikita ko sa horizon si Kristo. Sa kabila, kayo hindi nyo makikita kasi parang bilog ang mundo kasi, yung kalahati, hindi makikita yung nandun sa kalahati. Kaya kailangan mawala ang langit at ang lupa, mawala, maklear, para mahayag yung Great White Throne. Ngayon, nung makawala na si Satanas, inaway niya yung kampamento ng mga banal, yung kanyang mga nadaya kasama niya. Uulan ng apoy ngayon, susupukin sila, dadalhin sila sa dagat-dagatang apoy. Mawawala na ngayon yung langit at saka yung lupa. Ano? Pagkatapos, ang mangyayari, mahahayag ngayon yung luklukan ng Diyos, yung paghukuman ng Diyos. Doon ngayon, yung lahat ng mga patay na nabuhay sa unang pagkabuhay, tapos sa 1,000 taon, mabubuhay naman yung mga patay na iba. Doon ngayon, yung mga patay na yun, nakita ni Juan, nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So, ang lalabas po, yan po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga masasama dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung sinasabi sa 2 Pedro. Magaganap yan sa last judgment, kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung rapture. Kasi magaganap yan after 1,000 years pa yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraan nun, 1,000 taon pa Maghahari pa sila ng 1,000 taon. Tapos, ang mangyayari, pagkaraan 1,000 taon, saka lang magaganap na mahayag yung luklukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapatid, ang isa sa tanong mo, ano pa ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Diyos no? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo, na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama pagdating ng paghuhukom. Ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipipresenta naman niya sa Ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari ron sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng
tagumpay, meron namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, taga-presenta sa Ama. Yun ang araw ng paghukom. Siya magpipresenta nung maliligtas, siya rin ang magpipresenta nung mga nagsigawa ng masama. Ayon. Basahin natin ang 10:33 ng Mateo. Datapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Pero araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, ayaw mo siyang tanggapin. Sa harap ng Ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo sa 7:22 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di ba ga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yun, magsilayo kayo sa akin. Sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Lumayo kayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po, kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang Ama saka si Kristo. Ipinipresenta ni Kristo sa Ama yung mga kumilala sa Kanya. Itinataboy naman niya sa harapan ng Ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi kumilala sa Kanya. Meron pa po kayong duda ron, kapatid na Juliana? Ngayon ko po naunawaan na ang ating Panginoon Kristo pala ang magpipresenta. Bali po, ang mangyayari po pala sa final judgment, yung Ama ang hahatol po ba? Opo. Alam nyo, ang Diyos po kasi, ang Ama may final say eh. Meron siyang final say o yung kumbaga siya ang Korte Suprema eh. 15:24 ng unang Korinto. Pakinggan mo, kapatid. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Gusto ko po pakinggan mo itong talatang ito, no? Kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Maliwanag na pati ang anak submissive sa Ama doon sa panahon na yon ng final judgment. Kaya ang final judge ay ang Diyos, kapatid. Siya ang final judge na magdidesisyon sa lahat. Pwede siyang maawa, pwede siyang magpatawad mismo sa judgment day. 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Maliwanag na maliwanag, sa paghuhukom, gagamit ang Diyos ng awa. Ang paghuhukom, walang awa. Doon sa hindi nagpakita ng awa. Sa isang panahon ng buhay mo, nakita ng Diyos na naging maawain ka. Ang awa ng Diyos lumuluwalhati sa paghuhukom. Ibig sabihin, kung naawa ka, pwedeng gumamit ang Diyos ng awa sa'yo, ayun, maaari kang makaligtas sa araw ng paghuhukom. Naintindihan mo po, kapatid na Juliana? Maraming salamat po, Brother Eddie. Tunay nga po na ipinahayag ng Diyos yung tunay na pag-unawa sa gabi ito. Glory to God po. Praise God. Salamat sa Diyos, kapatid. Salamat po.